Ito lang, how was that scene? Kumbaga, how you cope up din yung suntukan nyo? May nagkapasaba? May... Nasugatan ko po si Ate Krista. Kasi nagkamali ako ng suntok. Nagkamali din siya ng pag-ibig. Kasi nagkamali ako. Kasi mayroon po akong tinamaan na dumugo sa maga. So ako natakot talaga po ako. So, oh my God! Ganun tayo. Ganun namin ang binigay. Kaya to the point na may mga ganung mga, hindi naman may iwasan. Pero dahil in-gym talaga kami, kasi nag-i-episode kami sa mga ginawa namin eksena lalo doon, hindi na namin nafe-feel na, grabe na nafe-feel din namin eh. So, umabot kami sa point na gano'n. Pero syempre, na-pull out namin ng tama and yun. Kasi talaga pag nandun ka, ibibigay mo ang lagi yung best mo, na parang, kahit siya eh, nung time na alam ko na parang na ano ka siya, na matamari mo talaga siya. Pero wala, dead ma, kasi kailangan namin gawin ko eh, alam mo yun? Sabi ka nila direct, itodo na diba? Itodo na, so hindi talaga may iwasan na, magkami talaga na magkakasakit. How you take it? Nung nasuntok ka, nag-sorry ba si Ren? May ganun. Nagunta ko, as in sobrang kasi, pero hindi ako nag-ano yun, parang, okay. Hindi nga po siya nagalit eh. Tuloy-tuloy lang. Pero after nung cut na, sakit yun ah. Pero ilang takes yun? Kumaga naulit ba yung eksena? Opo, kasi sobrang malaki po yung fight na yun. So maraming shots na kailangan. Pero hindi lang siya one day. Ilang araw scene na yun, ilang araw. Ilang araw ko lang siya. And after naman po nun, sobra kami naging mas aware sa mga fight scenes namin. Kasi nakakatakot pala talaga. Lalo na pag may nakikita ka ng totoong dugo na eh. Hindi na siya fake blood, totoong dugo na siya. This is your first action film pareho, di ba? So sabi ko nga sa inyo, after doing this, yung after the challenges you encounter, gagawa pa ba kayo na action film? Mas malala pa rito. Yes. Kung may mas malala pa, kung bibigay sa atin, yes. Kasi nagaya na sinabi ko, the more na feeling ko at feeling ng mga tao hindi ko kayang gawin, mas ginaganahan ko kung mas gawin siya. Mas magpursige na kayanin siya. Krista. Siyempre, ano yung first action film mo, hindi mo ina-expect na magagawa mo siya for the first time. And then, siyempre, malamang sa second time, mas magagawa mo rin. Tsaka, ano na, medyo mas na-train ka na. May experience ka na eh. So, ayun, gagawa pa rin talaga. What have you learned doing this film, action film? Napakahirap pong gumawa ng action film. Pero pagkatapos ng lahat, sobrang fulfilling. Sobrang fulfilling as an actor. Yun nga, dito sa pelikula ko na patunayan ko, nasabi ko sa sarili ko na I am an actor. Dahil nakagawa ko ako ng ganitong kalaki at ganitong ka-intense na pelikula. Sobrang fulfilling talaga kasi nasabi ko, dream ko talaga na makaano. Kasi mahilig ako manood ng mga action thriller, ganyan talaga. Kasi hindi ako mahilig sa drama. So yun yung lagi ko mga pinapanood, even yung mga international films, yung mga genre na pinapanood. And then, sobrang ano yun na, wow, kagawa na rin ako ng sa akin. Alam mo yun, kaya sobrang saya, sobrang ano. You started pareho kayo, parang started sa industry as sexy actress, di ba? Now, parang ngayon, you're an action star. Kumbaga, gaano kahirap at kadaling magubad sa harap ng camera or maging action star? Ano yung mas mahirap sa dalawa? Talaga? Mas ano, siguro kasi nakailang gawa na kasi ako ng mga sexy films. So parang ano na, hindi na ako talaga sobrang nahihirapan. Kumbaga sanay na. And then dito sa akin kasi sobrang dugot pawis talaga. Alam mo yun? Kaya sobrang hirap. Si Ren. Actually, hindi naman po ako nag-start talaga sa paggawa ng sexy. Nagaling ako sa iba't ibang mga TV stations before, mga TV-oriented shows, marami po ako nagawa. Siguro, na feeling lang talaga ng mga tao dahil yun yung pinaka na-launch kayo, na-launch yung first ever na pelikula ko na lead ako as sexy daring. So, feeling nila doon ako nag-start, pero hindi po. Pero ito talaga na po, ano po na-expect na para sa akin. Iba pa rin talaga pag nag-all out ka. Iba pa rin kasi personally and emotionally iba yung dating niya. Pero sobrang lahat ng ginagawa ko naman fulfilling and sobrang ako napapatalay sa sarili ko na mahal ko talaga yung ginagawa ko. Kasi kahit gano'n siya kahirap, ipupush ko yung sarili ko to try hard. Pero hindi masayang yung mga ganitong mga projects na after doing action film, ano pa yung mga dream genre na hindi nyo pa nagagawang you want to do? Naging horror? Ano ka na din? Siguro ano po, gusto ko yung parang gun sobrang favorite ko si Anya Taylor. Yes, more on psychological film. Kasi sobrang naging fan ako nung
pelikula namin na-agree sa performance ni Christine Reyes from CNM. Kasi gusto ko rin pong makaranas nung ganong klaseng genre. So, hopefully, Si Kristen. Ganyan din. Horror wala pa. Hindi pa ko nakakagawa na lang. Gusto ko rin siya, one day sana makagawa ko ng horror film. And then yun, mahilig din ako sa mga ganun sa yun nga, mga ganun viewers at mga so, alam mo yung talagang nakakabalik na pelikula yung Para kasi ngayon sa industry natin, ang hirap ng kumbaga mapabalik yung mga tao sa sinehan, especially pag action film. Sa palagay nyo, after doing this Karma, the Filipino people will kumbaga ibabalik yung gusto nila sa action film. Yun po yung goal natin. Yun po yung ini-aim natin na kahit na saan yung genre, hindi lang po sa hindi lang po sa action. Na mahikayat natin yung mga tao, bigyan natin sila ng dahilan para bumalik po sila sa mga sinihan. Kasi syempre, kailangan natin supportan yung mga local films natin. So sana mahikayat natin yung mga tao. Pero, of course, ang realidad po natin is nakikinig po talaga sa panahon na yun. Kaya ako, bonus po talaga at malaking karangalan kapag pinagkita ng mga tao. Pinuntahan ka, pinagkitas mo talaga effort para sa iyo. Pero para po sa akin, mas importante na sa akin ngayon is yung makagawa na pelikula. Life is too short. Kung nagagawa natin yung mga gusto natin gawin, sobrang thankful na po ako doon. Kasi masaya na po ako doon. Yes, panoorin naman pa rin ng mga tao. Yeah. Sobrang thankful na lang din talagang panonoorin nila. And then, sobrang worth it naman talaga panoorin yung Karma na lang. Hindi lang siya basta-basta ginawa lang sa Kaya, support natin yung ilan. Why should Filipino people, should watch this Karma? Iba po yung experience sa big screen kapag action, kapag horror, kapag drama. Iba yung experience kapag napanood mo siya sa cinema. So sana puntahan tayo ng mga tao, effort sila. Dahil itong pelikula din na to, yun nga, given pinaghirapan siya, iba yung experience na mabibigyan namin sa mga tao. Heartbreaking, breathtaking, lahat na. So sana, ma-experience nila to sa loob ng cinema. Kasi intense. Lahat ng intense, gusto natin na experience natin yan in a wide, big screen. So sana, bigyan nila ng chance. Ako, feeling ko maraming makakarelate sa film na to. Kasi halos lahat tayo may mga galit, may mga fault tayo, may mga gusto natin kumanta pero hindi tayo makamit sa tao na natin sa atin. So, sobrang marami silang matututunan din sa film na to. Marami silang maaari nila na ganun pala dapat yung gawin. Please watch. Invite them. Hello po sa lahat. Ako po si Rena Escanio. At inaanyayahan po namin kayo na supportahan at panoorin. Puntahan niyo po sa sinihan. First day, sana po, June 19. Karma, directed by Albert Langitan. Of course, produced by Happy Infinite Productions in association of Movies Films and distributed by Viva Films. So sana po supportahan niyo po ninyo. Maraming salamat. And po, Mr. Mayor po, supportahan niyo po yung Karma directed by Direct Albert Langitan. Kasama po doon sa dati. Of course, Rena Escanio and si Lucero, Roy Bitson, and Paolo Parabison. Marami pa pang mga mga guest actors tayo doon na talagang mga matikan din talaga. So talagang supportahan niyo po yung June 19 Cinema Station. Thank you.